Hi everyone! Good day, welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ngayon dahil mainit guys ay mangunguha na tayo ng cuttings ng ating mga Purple Delight. Ayan, ang ganda ng color nito guys. So, ito yung na-flex ko sa inyo dati na napakaganda ng kulay niya talaga. And ngayon, ganyan pa rin yung color niya guys. So, nawala na yan pero bumalik lang. So, ayan, maingay na naman yung ating mga aso. So, sa tingin ko guys, hindi ko maipapakita sa inyo kung paano ko siya i-cut. Kasi, wala tayong tagahawak ng camera and baka pag nalaglag, maubos yung mga leaves nila. So, ipapakita ko na lang sa inyo after natin na-cut. Yan. So, ayan na guys, ito yung kinuha na natin ng cuttings. Yan. 1, 2, 3, 4. Yan, 4 na piraso. Pero, sadly, yung dito guys napansin ko. Kaya pala guys, yung mga babies niya ay hindi masyadong lumalaki. Kasi yung stem pala niya ay malambot na. Yan, buti guys ay nag-cut pala tayo ngayon. Dahil, ayan o, tinignan ko yung stem nito. Yan o, malambot na to guys. Ito dito banda o. Ayan, ito pa. Bulok na pala guys yung stem. Kaya pala yung mga babies niya dyan sa taas ay hindi na siya lumalaki. And ito pa yung ano, ayan o, yung inaanuhan ng pusa. Yan. Ewan ko kung anong nangyari. Yan. Kung bakit siya naging ganito. Yan. Matanda pa naman yung stem nito guys. So ayan. So wala tayong magagawa. Yan, ito pa o, kinuha ko pa guys kasi ayan o, malambot na din yung stem nito. Kinumpare ko kasi siya nung pinisil ko siya. Yan, ginanyan ko siya, pinrest ko siya. Ito matigas to eh. Sa kanya malambot. Ayan o, malambot. So ibig sabihin pag malambot ay ano na yung stem niya, bulok na. So merong mga babies, yung isa, yung pinakita ko sa inyo, yung kinat ko doon banda. May mga baby siya. So, ginawa ko. Kinuha ko lang. And then, pinatong ko doon banda, oh. Yan. Ito, kukunin din natin yung babies nito. Ayan, oh. Ito, oh. Hindi din lumalaki yung baby. Yan, malambot din siya, guys. Ayan, oh. Pero, tingin ko, dito, green pa naman yung stem niya. Ewan ko kung bakit ganun. Pero, ayan. So, ayan yung ating mga Purple Delight na kinatan. So, ito yung nakuha kong cutting sa kanila guys. 4 na piraso. Ito yung napakalaki natin. Ayan. Pinatong ko lang muna dyan kasi wala tayong patungan. So, ayan. I-air dry muna natin yan guys ng mga ilang araw. Pag tuyo na yung ano nila, saka natin itatanim and ipapakita ko sa inyo. So, ayan guys. Dito ko sila i-air dry. Ayan. Dito. So, ito, tinanggalan ko ng mga leaves. Ayan, no, nakuha natin yung mga leaves niya. At pwede natin itong i-propagate. So, healthy to i-propagate dahil ang tataba ng kanyang leaves at saka, ano, fresh na fresh. Ayan. Lalaki ng leaves niya. Nakakatuwa guys yung mga leaves ng ating Purple Delight. So, dito ko lang siya ilalagay. Ayan. So, ito naman, ito, kukunin natin yung mga babies niya. Yung guguntingin ko lang yan. And ipapatong ko lang yan guys sa soil para lumaki sila. Yan, ito. Diyan ko muna siya guys. Ayan. So, ito tatanggalin ko na to sa mother niya kasi tingnan yung stem niya guys. Oh. Ano na siya. Parang bulok na din. So, ayan, papakita ko na lang sa inyo guys. After ilang days na air dry natin na tuyo na sila, ay itatanim na natin sila sa panibagong. So, after 4 days nating ma-air dry itong ating kinat na Purple Delight, ay ito na siya ngayon. Ayan, ito yung ano niya, itsura niya. After 4 days natin siyang ma-air dry. So, ayan na siya. Tuyo na and itatanim ko na siya ngayon guys sa pot na niready ko para sa kanya. Ayan. So, ang laki nito. So, yung ibang leaves nito guys ay tinanggal ko para ma-propagate natin kasi hindi na din balance yung leaves niya. So, yung iba dito banda ay madami. Yung dito banda sa kabila ay konti. Pero, ayan siya. Ang laki nito guys. Ayan. Tapos, ayan. Ito. Ayan o siya.
And tuyo na din siya guys. Pero wala pa silang aerial roots. Wala pa silang roots. Pero yung pagtataniman natin na soil mix ay eto. Yan, dito ko siya itatanim. Yan, nilinisan ko na din siya guys. Kaso nadumihan pa din kasi basa pa nga siya and nahawak-hawakan natin. So ayan, itong soil natin ay tuyo naman to guys. Yan, tuyo siya. So pinatuyo ko talaga siya para maitanim natin yung ating purple delight dito. Ayan. So meron pa ditong succulents na Ayan, so ang gagawin natin guys ay maglalagay lang tayo ng furadan. So ito guys yung ating furadan. Ayan. Ayan siya. So nabibili to dito sa amin ng per kilo. Nasa 120 ata yun guys yung kilo niya. Yan, di ko alam kung tumaas na kasi yung papa ko yung pinabili ko nito. Pero before kasi ay 120 yung kilo nito. Hindi ko lang alam kung tumaas na ngayon. Hindi ko na itanong. Ayan siya. So, ayan, magad lang tayo ng furadan para hindi sila puntahan ng ants. Ayan, kasi nagkakaroon na ng ants dito guys sa lupa galing. So, para sure lang ay haluan natin siya ng furadan. Ayan. And, hindi ko masyadong pinuno itong pot para if ever na bumaba pa siya, imadagdagan na lang natin guys. And, para kapag diniligan natin siya, hindi siya masyadong marami yung lupa. So, kapag stable naman itong ating purple delight ay kapag bumaba pa yung soil nito guys, ay pwede nating ada na lang and mas lalaki pa sila kapag nag-add tayo ng soil. Ayan. Ayan, ipapa-ano muna natin to. Papa-stable muna natin. So, habang wala pa silang roots, ilalagay ko ito guys sa naiinitan na area. Yung shaded lang. Ayan, bright shaded area para makakatanggap pa rin siya ng enough sunlight habang nagpo-produce siya ng roots. Para hindi rin mawawala yung color niya at hindi siya mabibigla sa init kapag nilagay na natin siya sa area kung saan ay makakatanggap siya ng talagang strong sunlight. So, yan, para hindi siya mabigla. At kapag nilagay natin to sa mainit ay hindi ma-sunburn. So, sanay siya sa init. Ayan. Ayan, meron na naman tayong another pot ng purple delight. So, maglalagay lang ako guys ng ng bato para hindi siya na bubuwal. Pampalakas lang ng ng stem. Kasi sinadya ko talaga guys na matangkad yung pagkakat ko sa kanya para makahoy na siya tingnan. Ayan. Kasi kapag kapag dito natin kinat, dito banda natin ikat, mababa yung stem. So, matagal din kasi magpatangkad. Kaya, ganyan yung ginawa ko. And napakatangkad din naman kasi nung stem na kinuhanan natin ito. Kaya, mas maganda yung ganyan. Ayan, natanggalan na naman ng leaves. So, hayaan na natin yung leaves dyan para mag-propagate yan ng kusa. Ayan, meron tayo ditong mga bato. Ilalagay natin sa likod para pampalakas lang guys sa stem nila at hindi sila nabubuwal. Kapag may roots na yan siya, kusa na yan siyang tatayo mag-isa. Yan, hindi na yan mabubuwal kapag may roots na. Pwede na natin tanggalin yung bato-bato.
So, ayan guys. Ayan na yung itsura niya. Ayan, ano na lang yan guys ng araw. Yan, susunod na lang yan sa ano ng araw kapag nakatanggap na sila ng sunlight sapat na to. Ayan o. Yan, kasi ito, medyo gumanon siya nung in-air-dry natin ay naganap siya ng araw kaya parang naganyan yung nabaliko yung tubo ng kanyang dahon. Ayan. So, ayan guys, mga 1 to 2 weeks bago natin to diligan. Depende na kapag may roots na sila, ayan, pwede na tayo magdilig pero tama lang para hindi sila ma-stem rot. So, ito, ilalagay ko muna to sa bright shaded area para hindi siya ma-sunburn. Ayan. Kasi dun banda sa nilagyan ko sa kanyang area na pinag-air dryan ko ay nakaka-receive siya ng morning sun pero kapag tanghali ay medyo nasi-shade dun banda guys. Kaya baka mabigla sa init. Yan, so ilalagay ko lang muna siya doon banda sa nakakatanggap siya ng morning sun and nasi-shade pag tanghali. Yan, kung mapapansin nyo, hindi masyadong nagbago yung kulay niya. Ayan, nag-purple pa rin siya kasi nakakatanggap pa rin sila ng enough sunlight doon guys. Kahit paano sa nilagyan kong pinag-air dryan ko sa kanila kaya ganyan pa rin yung color nila. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!